Mukhang talagang hindi na puprubahan ng prosecution yung demanda nila na may irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi according to this witness, ang sinasabi niya, walang mga official receipts sa pagbili ng mga furnitures, gamot, ano pa, mga food siguro. Teka muna. Kung kailangan yung mga nabili, walang resibo, pero may acknowledgement receipt. Meaning, pag ang acknowledgement receipt means na sinasabi mo na talagang nabili yung mga items na yon. Kung naroon ng mga items, wala silang sinasabi na walang items. Ibig sabihin, talagang bumili. At saka, ang issue daw doon, attorney, doon kaugnayan nun sa confidential fund operations, yung mga lamesa, yung mga gamot, yung mga upuan, tables and chairs, parang ganun yung tinatanong ng auditor ng COA na sumuri doon sa mga pondo ng OVP at DepEd. Number one, una-una, kaya nga confidential hindi mo maaaring sabihin sa kanila yung mga plano mo. Kasi pag sinabi mo yon, hindi na confidential yan. Pangalawa, kahit na you use your common sense. Most likely, kailangan talaga nila yon. Kung halimbawa, magre-renta sila ng safe house, kailangan mo ng furnitures, bibili ka ng furnitures. Kung may magbabantay doon, may caretaker doon, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo rin ng medisina. Sintido ko mo lahat yan Isa yun. Number two, sinasabi ng witness na cash advance on a particular date, pero ginagastos ng kinukuha after. Parang may discrepancy sa date. Regardless, kahit pa yung date mo ng pagkuha ng cash advance at yun ginamit mo after, ginamit mo pa rin. Ang importante, ginamit mo saan? For a purpose na talagang para doon. Pag yun ginawa mo ng gano'n, wala pa rin anomalya. Ngayon, sinasabi ng testigo, hindi na kasi sinasabi kung exactly ano yung purpose. May problema ka nga doon, hindi mo dapat sabihin yun kasi nga confidence. You're trying to get information from these people, enemies of the state, yung mga nag-try doon sa mga kalaban mo. Kung sasabihin mo, magkakaproblema ka. Sapagkat, malalaman ngayon ng mga kalaban mo kung paano nila sinisira ang grupo nila. Kaya sa tingin ko, wala akong nakikita hanggang ngayon. Wala silang napuprubahan na naging irregular ang paggastos ng pondo. Kailangan kasi, ang ipapakita mo doon, yung resulta. Ano yung ibig ko sabihin? Ang purpose ng confidential funds is to destroy your enemies using that funds to buy information from your enemies who will betray their colleagues. Ngayon, pag ginawa nila yun, like yung NPA, bakit ba nasira ang NPA? Kasi nga, ginamitan mo ng confidential funds So, naging successful ka, bumagsak Yan ang titingnan mo. Ngayon, kung gumastos ka ng maraming intelligence funds, confidential funds, pero lumalakas ang NPA, lumalakas ang kalaban ng Estado, ibig sabihin, hindi mo ginamit yung pera. Binulsa mo. Yan ang nakikita ko dyan. Tsaka may mga discrepancies daw dun sa 125 million na pondo, tapos sa acknowledgement receipt, sumobra daw. Pwede may problema pa sila doon. Ibig sabihin, mas naggastos pa. Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Di ba? Parang... Nag-abono. Parang gano'n. Exactly. May discrepancy, may utang ka sa kanila. Kulang yung binigay mong pera. And on the Nag-abono sila. Isa pang major takeaway doon, Attorney Sal, binanggit na for the past years, tatlong vice presidents, VP Binay, VP Robredo, VP Sara, ACVP lang daw ang na-audit na mayroong ganoong pondo. Confidential funds, both OVP and DepEd. Anong masasabi mo doon? Simpleng sagot lang yan. Sino ba nagbigay sa kanya ng pondo?
Ang presidente, si Marcos Jr., siya nag-offer nun eh. Sino nag-aproba? O, di Kongreso. O, sige, hindi sila tanungin mo. Bakit ganun? To wrap it up, our day 11, sir, bakit po para sa inyo, nakikita ninyo na ganito ang linyada ngayon ng prosecution against the Vice President? Tapos na po tayo sa Article 4. Article 1 po tayo, pinag-uusapan natin ang confidential intelligence funds. Ganun pa rin. Wala sila kasi batayan na idemanda mo for an impeachable offense. It shows that there is none. So, ang purpose kasi nila from the very start, sira mo si Inday Sara. So, they will do that. Kahit na wala yung basis, walang ebidensya, they will keep on doing this hanggang matapos para siraan. Ang nagiging problema nila, the more you hit the Vice President, lalong umaakyat ang kanyang popularity and trust rating. Tapos ang Presidente Marcos Jr. naman, lalong bumababa. Kaya may problema talaga sila.